mauurong kayo. Sabi hindi, tuloy-tuloy na to. Kahit ano mangyari, tuloy-tuloy na to. Lalabang kami, kahit ipatawag pa kami kahit saan. Haharapin namin. Kaya ang tindi ng ginawa nila dito sa Senate. Kaya nga, alam mo mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo tagumpay. Tagumpay ang ginawa ni Cayetano. Nagtagumpay po si Cayetano at yung kanyang Brave 13. Nagtagumpay po sila dahil nakapagsalita itong mga Marines sa Senado. As a matter of fact, sa totoo lang ito, without, siguro, let those who have ears listen and understand. Pero doon sa mga sarado na isip, wala tayong magagawa. Talaga sarado na isip nila. Alam mo, this is a hand of God moving. Honestly, what happened to the Senate, talagang victory. Victory not only to the Brave 13, but victory of the plan of God happened. You know why? Kasi kung walang ganitong gulo, yung ginawa ng BBM senators na gulo, hindi magiging ganitong impact ito. Yeah? Maaring dumaan yan, kalimutan na ng media. Alam mo naman ng media Bigyan mo lang ng pera yan, hindi nila ibabalita. Lulubog yung kwento o malulusaw yung kwento. Yan talaga ang katotohanan, di ba? Pagka naging silent at pipi ang mga media. Pero kasi, dun sa ginawa yung BBM senators na panggugulo, lalo tuloy na-emphasize. Lalo tuloy na-emphasize yung pag-appear nitong mga Marines. At they cannot just keep quiet yung mainstream media. They have to tell the news. Di ba? Tapos mantakin mo, blessing in disguise yung ginawa ni Remulla. Mas lalo pang nadagdagan ng impact. Kaya yung nangyari sa Blue Ribbon, it's a victory of the Filipino people dahil nakita na pinipigilan magsalita itong mga ito dahil maibubulgar walang iba kung hindi si Romualdez at si Marcos bilang arkitekto nitong flood control scandal na ito. Ngayon, paano na? Ako, sa totoo lang ito prediction ko hinala ko ito. Sinala ko by Monday, iba na, magiging 13 na. At matalagang eventually matatanggal na sa posisyon si Alan Cayetano bilang Senate President. And ako, sa totoo lang honestly, tapos na yung laban At pagsagot ng mga tao kahit hindi po kilala yung mga personalidad dun sa video, sasabihin nila, yung naka-blue, hinarang niya talaga. Pero wala, hindi nagtagumpay yung pagharang niya. Yun ang katotohanan. Hindi nagtagumpay ang pagharang niya. Pero yan po ang sigurado. Kaya kalokohan at kasinungalingan, yung sinasabi niya na kasi matutumba siya, merong palabas or so whatsoever, yung ganyan niya, palusot to yun. At yan po ay napatunayan natin. At dyan sa pagpatunay natin na yan, yan makikita natin na talagang pinipigilan nila yung hearing na kung saan sila po at ang kanilang mga tauhan ay binanggit at nakatanggap ng bilyon. Ulitin ko po hindi po milyon, bilyon po ang natanggap. Bilyon po ang natanggap nitong mga binanggit na mga Marines. Kasi ganito lang naman kasimple yan Bakit mo pipigilan ang isang taong magsalita kung wala namang katotohanan ng kanyang sasabihin? Tama, mali? Diba? Okay lang. Iyan ay freedom of speech, ika nga. Iyan ang freedom of speech. So, ibig sabihin, kung pipigilan ka, abay, may ibig sabihin yan. Iyan ay isa pa lamang po na halimbawa na kung saan talagang malalaman mo na pinipigilan ni Marcos itong Senate Blue Ribbon hearing under Marcoleta. Kasi kay under Marcoleta, sabi nga 'di ba nung aming na-interview, ewan ko kung naipalabas na, dito makikita mo yung impartial investigation. Bakit?
Kasi agad-agad di ba? Naalala nyo yung pumuntang congressman na binanggit? Yun po yung nagpusang ina mo eh. Yun po yung nagalit kay Barsaga dahil alam mo naman si Barsaga, sinabi niyang buhaya yung mga congressman. Abay, nagalit yan. Yung congressman na yan. Sabi niya, pusang ina mo rin. Ganun, di ba? Napikon eh, yung matanda. At binanggit din siya. Di umano allegedly nabigyan ng mali-maletang pera mula kay Zaldico. Ngayon, nung narinig niya yon, abay agad-agad siyang lumusob sa Senado. Ang tanong, hinarang ba siya ni Robin? Hindi. Di ba? Hinarang ba siya? Hindi po. Sa katunayan, pagdating, sandali, pagsalitain natin to. Di ba? Bigyan natin ng pagkakataon. Remember, tuta ni Marcos to, tuta ni Romualdez to. Pero binigyan siya ng pagkakataon, idepensa ang kanyang sarili. Di ba sabi nga ni Senate President Alan Cayetano, sinabi niya nga na dito kahit sino, kung may akusasyon kayo, punta kayo. Kaya nga iniimbitahan niya si NBI Director, di ba? Kasi inaakusahan mo na sinuhulan ng tigli 5 milyon ng bawat isang Marines. Alika, pumunta ka dito. Imbitado ka. Pero siyempre, may palusot may palusot itong tao na ito. Ano sinabi ni NBI Director? Hindi naman valid yung invitation mo. Di ba? Pinapalabas sa kanya kung sino ba nagsabi, kung ano. Kasi remember magkaiba po yung testimonial evidence, iba rin po yung hearsay. Ano yung testimonial evidence? Ikaw mismo. Nakakita ka, ikaw mismo. Nakita mo yung krimen. Ikaw mismo, kasama ka doon sa krimen. Ikaw mismo. Etong kay NBI Director, may nagkwento lang sa kanya. Yun ang hearsay. Hindi ko nga alam kung abogado itong si Matibag di ba? Pero basta sigurado tayo, hindi niya natibag ang Senado. No, di ba? Eto pa matindi diyan. Ipapaliwanag ko sa inyo ng malupit na malupit. Eto pansinin ninyo yung pangyayari sa Senado. Last week, naganap yung pagpapalit ng Senate President mula kay Soto napunta kay Cayetano. Wala nangyari, di ba? Sabihin, tahimik na. Meron man dumadaldal, lagi lang sinasabi, ganito, ganire. Kailan nagkaroon ng unconstitutional na paggapang? Unconstitutional quorum. Kailan naganap ito? Naganap po ito noong pong in-announce na ni Cayetano na si Marcoleta ang magiging subcommittee chairman o maglilid ng subcommittee sa Blue Ribbon. Diyan na uminit ang mga tumbong na mga gago. Yun ang totoo. Diyan po talaga sila napikon. Di ba? Diyan po talaga sila napikon, kaya sila ay gumawa na ng Ben the Law Constitution o Ben the Constitution. Actually, nag-upgrade From the Ben the Law, naging Ben the Constitution na. Bakit kanyo? Again, malinaw na malinaw. Malinaw po sa batas. Even if ipilit nila, 13 is not 12. Ang nakasulat po yan sa Constitution, majority of all its members. They can argue the quorum. They can argue the Senate pro tempore. But definitely, they cannot argue about the Senate President. Bakit? It's clearly stated in the Constitution. Remember, the Senate rules only adopt the Constitution. It can be changed. There's provision that the Senate can have its own rules. So, they can argue na binago nila yung rules doon. So, tinamaan yung pro tempore. Kaya nga kung papansin ninyo, nung nagkaroon sila ng unconstitutional quorum, di ba? Una, ayaw pa nilang sabihin na Senate President si Gatchalian. Kaya nga acting ang tinawag sa kanya. Di ba? Parang absence of the Senate President. Acting lang. Pero eventually, tinawag na rin po nilang Senate President. Dito makikita mo, sindikato talaga ang pangyayari na ito. Ang pagnanakaw na bilyon-bilyon sa kaban ng bayan ay isang sindikatong galawan. Bakit? Kontrolado ang lahat Nanonood po ba kayo sa Netflix nung mga
mga sindikato, mga kartel, bakit po ba nagtatagumpay yung mga kartel? Hindi nyo ba napapansin? Di ba may mga pelikula tayo nakikita sa Amerika na ang lupit ng SWAT, ang lupit ng mga FBI, ang lupit ng CIA, lahat nasusolve ang problema. May napapanood tayong ganun. Pero pagka napapanood natin yung realidad, di ba? Ibig sabihin yung talagang totoong nangyari. Although it's a fictional yung pagpresenta, pero totoong nangyayari yon. Di ba? Yung sa mga kartel-kartel, paano nagtatagumpay yun sa Amerika? Tanong ng iba. Alam mo kung paano? Dahil nga po, meron silang sindikato na po sila. Meron na po silang kakampi sa gobyerno. Meron mga nakakatanggap sa gobyerno. Kaya nga sindikato eh. The entire country, meron silang koneksyon. Yung mga Siloa, ano? Sinola ba yun? Kartel, di ba? Lahat nasa payroll nila. Kaya sindikato. Kaya katarantaduhan po yung sinasabi ni Lacson na walang mastermind. They just all drive by greed. Kalokohan po yun. That is bullshit. Bakit to bullshit yun? Kalokohan na kalokohan. Kasi hindi ka naman makakagalaw sa bansa na ito nang walang payroll mo na police, maybe military, in the judiciary, even in the constitutional separation ng ombudsman. Di ba? Sindikato po eh. Lahat. Ito pa matindi. Ultimong mga media kasama. Di ba? Binanggit, may mga media. May mga medyang binayaran. Yung mga binanggit na pangalan kahapon, nakalimutan ko na yung mga pangalan na binanggit eh. Baka akala ni iba, ay di naman sikat siya mga media na yun. Hindi. They are operators. When you say operator, marami po tayong operator sa Pilipinas. Para lang sa kaalaman ninyo, maraming PR operator. Isa nga lang na nabulgar dyan yung kay Franco Mabanta eh, di ba? Isa lang yan. Pero sa dami po ng operator, ang dami pong operator sa Pilipinas na PR. At yung PR ang nagbabayad sa mga newsroom o doon sa mga mismong opisina. So, wag po tayo magagalit po doon sa mga sa mga although meron silang partiality, sabihin may biases po yung mga reporter na nasa ground, but in reality the decision making is nandoon sa newsroom. At yun ang binabayaran. Yun po ang bayad. Kaya it's really safe to say bayaran po ang mga media. Kaya nga tingnan ninyo, ito hindi po ba kayo nagtataka? Hindi po ba kayo nagtataka nung sila, panay ang sinasabi nilang bayaran ng social media, fake news ng social media, they are united, itong mga media na to hit on the social media. They are united na sinasabing bayaran daw ang social media. United sila dyan. Tanungin ko kayo, yung social media united ba? Na pumapalag? Hindi naman eh. Sa katunayan, mismong mga vlogger nag-aaway-away eh. And that's a good thing. You know why? Because there is democracy. Meaning, there is no one controlling the entire social media. Diba? That's a proof. Basically, na walang nagko-control sa social media. Bakit? May kanya-kanya tayong opinion. Makakaiba tayo ng opinion eh. Kaya nga minsan nauuwi pa sa awayan eh. Di ba? Di ba nauuwi pa sa awayan minsan yung mga vlogger? Kasi nga, again, wala pong kumukumpas. Unlike sa mainstream media, pansinin nyo, pag sila umatake sabay-sabay. Pag sila bumanat sa mga vlogger sabay-sabay. Bakit? May kumukumpas. Merong pera na nagpapaandar sa kanila. Kaya po mga kababayan, ang ibig lamang pong sabihin yan, sino po ba ang may kakayanang magbayad? Kaya nga marami nagtataka, sinasabi nila na imposible yung kay Franco Mabanta. No! It's not impossible. Bakit kanyo? Ganyan talaga ang bayaran. Di ba? Ilang beses ko nang binanggit to. Kung matagal na kayong nanonood dito sa Banat Bay, matagal ko nang sinasabi to, meron niyang anchor ng isang TV station. Naka-sports car na BMW. Pipitsuging anchor lang ito Bakit ko naman nasabing pipitsuging anchor? Di naman marunong ito
Wala naman itong opinion. Angkor-angkoran lang ito eh. Oh. At pag nagsalita ito sa radyo, nagsasalita din sa radyo eh. Bobo rin ito eh. Mahina din ang utak nito eh. Ano lang ho ito eh. Siguro natakpan lang nung peke niyang buhok. Ewan ko kung peke, hindi ako sure ha. Pero alam mo yon. So ano ibig ko lamang pong sabihin? Diyan makikita mo na talagang sindikato na po. Bakit to kanyo? Eto ha. Wala ho siguro akong makikitang matinong abogado na magsasabi na sa kasalukuyan ngayon. Kasi sigurado ako next week makakakuha na sila ng 13 nila. Wala akong makitang matinong abogado na nagsasabi na hindi totoo yung nakalagay sa konstitusyon. That the Senate President shall be elected of all its members. Malinaw ko kasi yun eh. Hindi mo na pwedeng burahin yun. Hindi mo pwedeng i-edit. Nakalagay po yun of all its members. So kung matinong abogado yan, they can argue about the quorum. They can argue, kasi tandaan ninyo, iba-iba yan ha. Iba-iba ang panuntunan pagdating sa quorum para sa session. Iba ang panuntunan pagdating po sa paghalal ng Senate pro tempore. Yung paghalal ng Senate pro tempore, Sergeant at Arms at Secretary ay nasa Senate rules. Pagdating naman po sa quorum, nakalagay nga po yan sa Constitution, pero again, yan po ay walang nakalagay na of all its members. Although, merong nakalagay sa 1. Sa number 2 po nakalagay yan sa paragraph 2. Sa number 1, malinaw Senate President of all its members. Tapos, sinundan yung pangalawa ng quorum of all of the members. So, medyo, medyo pwedeng paglabanan yun, pwedeng pag-awayan yun. Although, again, our stand is, there is no legitimate quorum on last June 3. So what do I mean? Simple lang mga kababayan. Malinaw pa sa tubig nyo, sa bahay ninyo. Kasi minsan yung mga tubig sa bahay, kulay dilaw eh. Mas malinaw pa sa tubig ninyo sa bahay na ang Senate President ay dapat majority of all its member, which is 13, not 12. Kaya nga, pabago-bago sila ng statement. Hindi nyo napansin? Yung BBM Senator, pabago-bago ng statement. Ano ba talaga? Senate President ba o hindi? Kasi hirap na hirap silang i-argue. Hindi nila kasi pwedeng burahin yun. Kahit anong argument mo, kahit meron pang Senate rules, halimbawa lang mag-imbento sila ng Senate rules. The Senate rules should be, pag may nakakulong at may tumatakas, pwede na ang 12. Hindi pwede yun ilagay sa Senate rules kasi again, uulitin natin para sa kaalaman ng mga nanonood, ang Constitution, yan ang backbone of this country. All laws should be under or should be following the Constitution. And the Constitution clearly says 13. So, anong ibig sabihin? Bakit ba nagkakagulo tayo? Alam mo ba tayo nagkakagulo? Simple lang. Iisang bagay. Yung nakita natin kahapon. Nung isang araw. Nung Thursday. Okay? Nung nakita nating Thursday na hearing ng Marines, doon natin nalaman na ang dahilan pala talaga ay si Marcos. Marcos is the mastermind of all what is happening in our country. You cannot delete that. He is the mastermind. Kaya nga alam mo sa totoo lang, ako sablay yung ginawa ni Remulla. Siguro napagalitan to. Baka mapapalitan to eh. Feeling ko mapapalitan to eh. Medyo if you going to risk your personality doon sa lugar, you should win. Diba? Ibig sabihin, dapat kang manalo. Hindi eh. Tatanga-tanga siya eh. Sorry but that's the perfect definition. Tatanga-tanga siya eh. Hindi niya naharang. Nung hindi niya naharang, lumantad tuloy sa buong madlang people except sa mga medyang bayaran. Mantakin mo media na ang nagsabi na hinaharang ni Remulla at that time. Narinig niyo sa mikropono, di ba, yung sigaw ng sigaw, hinaharang niya ni Remulla, ni Secretary Remulla, ang mga senador. Parang ngayon, wala man lang siya sinabing ganon, na sinungaling si Remulla. Hindi, di ba? Kasi, tangina naman,
tanga lang ang magsasabi na talagang, ay hindi, palabas lang si Remulla. Nagkataon, nagkasalubong. Wala magsasabing matinong taong ganun eh. Kahit pinklawan ka, malamang magbubulag-bulagan ka lang. Sigurado tayo magbubulag-bulagan ka lang. Lalo na yung mga loyalistang bayaran. Alam mo naman natin mga loyalistang vlogger, bayaran na yan eh. So, tanggalin na natin sa eksena yan. Kahit tumai pa yung kanilang amo, sasabihin nila umihi. No. Kahit halimbawa lang, may lumalabas ng tae sa puwet ni Marcos, ang sasabihin pa niya mga loyalistang vlogger na yan, hindi yan tae, ihi yan. Kasi nga, bayaran po talaga sila. So, matik na yan. They would lie for their amo. Kasi, pag bayaran mo ba naman yung pagpapagawa ng ilong? Bayaran mo ba naman yung kondo? Bayaran mo naman yung pang-tsupagete nila? Talagang gagawin nila ang lahat para pagsinungalingan yung kanilang amo. Pero ang nakakapagtaka talaga dito, yung mga pinklawan at dilawan. Kasi itahimik sila dun sa issue na hinarang ba talaga? Tanungin nyo yung si Bayot na palsis na yun, tanungin nyo. Ikaw, anong opinion mo? Hinarang o hindi? Di ba? Doon, sigurado, tatahimik lang iibahin ng usapan. Iibahin ng usapan. Kaya nga yung post niya, pahiya siya. Dinideny daw ni Soto. Di ba? May post siya eh. Sabi ni Palsis. Dinideny daw ni Soto yung, eto na nga, ipakita na nga natin para mas maganda. Kasi, para sigurado tayo sa ating i-quote. Alam mo naman, pagka-quote, kailangan quote. Di ba? Kailangan verbatim, di ba? Hindi pwedeng hindi verbatim yan. No? Sandali lang. Chotomate. Huwag kayong easy. Yan pakita lang natin. Kaya nga ako tawan-tawa eh. Wala. Sa dami-dami ng pupunahin, etong si Palsis. Ang number one na kain-tae na vlogger. Ito ang kain-tae na vlogger eh. Di ba? Galit na galit sa mga Marcos. And yet, ayan, kain-tae. Ito. Kaya pahiya tuloy siya. Sabi nito, may OMG! Kabaklaan talaga. OMG! Tito Soto rebutted the Maleta allegation not only by saying he was not a senator from 20 to 25. Ang pinaka-proof na false ang allegation ay yung EA or executive assistant niya na si Mark na sinabing tumanggap na maleta for him died in 2015. Hindi ko alam kung bayaran ito talaga si Jesus Palsis. Ay, pangit na. Huwag mo palitan mo na yung pangalan mo. Walang bayad na Jesus talaga eh. Tama si Walang Jesus na bayad. Kaya please lang, pakipalitan yung pangalan. Ako na lang magbayad. Lucifer Palsis na lang. Sige na. Anyway, yung mo naman, yung... Huwag na natin pag-usapan niya. Magagalit pa ibang mga sabi dito ni Attorney Baligod, the witnesses were referring to no other Mark but Mark Tiksay, the EA of Zaldico. Huwag ka kasing bobo. Bobo ka kasi Ano to? Makikinig ka? Habang nakikinig ka ba, nagchuchupageti ka? Hindi, ako nagtatanong lang Nung bang ikaw ay nanonood, nagchuchupageti ka? Baka kumakain ka na yung spaghetti. Yung spaghetti, yung Jollibee. Baka nagja-Jollibee ka, nag-spaghetti ka. Kaya hindi mo naintindihan. Mark Tiksay ang tinutuko, yung EA ni Zaldico, hindi EA ni... Ito don't be sobrang sorry pasensya ka na Palsis. Masyado kang bobo. Sagad sa buto yung enjoy yung mo. Bakit? How will the security of Zaldico know the name nung EA ni Soto? If that is true. Okay? Allegedly pa yan kasi pa yan So, kung yan ay totoo at sinasabi ngayon nung mga Marines na binigay namin dun sa EA ni Soto, paano niya malalaman yung pangalan? Ako po pala si Ako ang tatanggap ng mali-maletang pera. Hindi discreet yan. At ang lagi nilang kasama, paulit-ulit sa kanila pong testimony, ay si Paul at si Mark Tiksay. Hindi ko alam kung ano yung apelido ng Paul Basta ang palagi nilang kasama si Mark at saka si Paul. Yun yung EA ni Zaldico. At hindi yung mga soldiers ang humaharap
Sila lang ang taga-bitbit, taga-buhat. Tapos, sasabihin ni Mark at saka ni Paul, dito nyo dalhin yan kasi may pagdideliveran tayo. Ikaw, alam mo, halimbawa lang totoo to sabihin na natin, kunwari lang, another story, may dadalang ka ng perang bilyon-bilyon sa Jollibee, halimbawa lang, kasi pinag-usapan naman natin spaghetti. May meeting tayo sa Jollibee, pagdadalan mo ng pera. Eto bang mga magdadala ng pera, kikilalanin pa nila yung aabutan nila? Andali, sisiguraduhin ko lang Hoy, kayo Paul, Mark, sisiguraduhin ko lang yung kausap ko, yun talaga yung bibigyan. Hindi. Andun si Paul at si Mark. Kung hindi man si Paul, nandun si Mark. So ibig sabihin po, Mark Tiksay ibig sabihin po, sila ang nakikipag-usap. Ikaw lang yung inuutusan. Dalin mo dito. Akin na, pakikuha. Pakikuha yung lamang ko diyang pera. Bibigay ko dito. Ikaw lang yung magdadala. So doon pa lang, makikita mo na yung stupidity nito ni Falsis. Makikita mo na dito na hindi niya naiintindihan yung istorya. Kaya nga ang tanong ko, ano ginagawa mo habang pinanonood mo yung hearing? Ano ginagawa mo? Diba? Bakit ang hina ng comprehension mo? Tapos pangalawa niya pang sinabi dito ni Attorney Baligo dun sa second argument ni Falsis na ang pinaka-proof daw ng false yung allegation ay aside from dun sa patay na yung kanyang EA, ang proof daw nito ay yung kay Soto daw ay hindi pa senator. Alam mo, ang linaw-linaw dyan as a Filipino, we are respectful. Tama yung sinabi ni Baligod. Kaya hindi kami pa siya, kahit hindi pa siya senator noon, but as senator before, we keep the title in addressing a person. Kaya naman kahit hindi ka governor si Chavit, Governor Chavit ang tawag sa kanya. Kahit retired na si Esperon, General Esperon, di ba? Kahit marami pa. Kahit yung si Ninoy nga, ang tawag pa natin, Senator Ninoy Aquino, yung ibang mga gumagalang sa kanya. At kahit yung mga sekretary, di ba? Ang tawag natin, di ba, Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles. Kasi dati siyang spokes o dati siyang secretary. So yun ay kasama sa paggalang. Yan po ay courtesy ang ibinibigay. Di ba? Ito ang hindi maintindihan ni Falsis. Sasabihin niya, sandali, ito yung mga argument nila hindi pa naman senador si Soto niyan O kahit na, sige, given, you have to respect Soto, tawagin mo siyang Senator Soto, hindi pa naman senador si Soto niyan. Para saan yung pera? Remember, yung pinakita ng mga Marines, nakasakay sa helicopter, si Soto at si Lacson sa helicopter ni Saldico. Tanungin ko kayo, sinagot ba ni Soto yon na nakasakay sila sa helicopter? Remember, di ba? Campaign period yan. Hindi nyo ba napansin? Campaign period yan, na kaninong ticket si Soto? Di ba na kay Marcos? So, definitely merong campaign funds. Again hindi naman natin sinasabi na ito ay suhol sa kanya. Okay? At malinaw yun. Tanungin nyo yung mga Marines, hindi naman nila sinasabing, suhol sa kanya yan para sa project. Wala naman silang sinabing ganun. Naging defensive na lang yung mga Romualdez vlogger. Bakit? Campaign period ito. So automatic, pwede at hindi illegal na tumanggap ng pera during campaign period. First of all, tama sila. Hindi pa senador si Soto. Therefore, there is no illegal or crime committed at that time. But the question is, did he receive the money or not? Di ba? Don't tell me na kampanya ka, wala kang natanggap na campaign funds from the administration. Di ba? Pwede naman niyang i-argue na, hindi ko naman alam kung saan galing yung pera na yan di ba? But again, the point here is, there is no illegal at that time. So, masyado naging defensive. Kung campaign money yan, di ba? Hindi naman nila dinideny na sumakay sila doon sa helicopter, walang denial,
Ibig sabihin, there's nothing wrong. Sabi nga there's nothing wrong kung tumulong si Zaldico sa kampanya ni Soto at ni Lacson. Ang matindi dyan ay ito. After the election and they won, what happened? What happened? Agad-agad, naging Senate President siya. Agad-agad, tablado ang hearing pagdating dito sa Marines. Tablado ang hearing pagdating sa flood control corruption na involvement ni Zaldico at ni Romualdez. But there is no crime. Again, there is no crime if ever true. If ever true. If ever true yung sinasabi ng mga Marines na tumanggap siya during the campaign period. Di ba? So, yun lang ang akin po mga kababayan. Napaka linaw po niyan na sana maunawaan po natin na dito mo makikita talaga na there is a syndicate or masasabi nating cooperation with each other from the executive to the legislative, Congress and House and Senate, maybe judiciary, and maybe sa mga bayarang media at mga pingklawan na vlogger. Kaya nga ang tanong ang laging binibintang ng mga netizen dyan kay Palsis yung Romualdez vlogger daw siya. Pero ang argument niya, hindi ako una naglabas ng whole departure order. And that's not banat. That's not criticizing. You're just reporting. So, that is not a valid argument na to suplak yung mga balita na naririnig natin sa ibang mga netizen na ikaw ay bayaran di umano ni Romualdez. So, yun. Ngayon naman punta tayo dito sa wait lang chotomate. Punta tayo dito sa issue pagdating sa kasi ngayon may matinding nangyayari yung kay Kesyo daw binigyan daw ng tigli 5 milyon yung Marines. Pakinggan natin ito sinabi ng Marines. Nakakaawa, nalulungkot talaga ako. Ito, grabe po ito. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor, bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin, kaugnay ng pagsisiyasat sa flood control scandal? Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap dito, Your Honor, yung nagsabi niyan? Para Ayan. katotohanan niya. Yan nga Ayun. po, may Ngayon hamon po, naman. Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga na ipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, yung mga kunting ipon, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkatsaga po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, napagaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Ako sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro hindi nyo na ako makikita din dito siguro sir, bakit pa ako maglalahad? Kahapon nga tumawag yung nanay ko sa akin, nasa hospital. Sabi ko nakakahiya naman humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon ma'am and sir, Your Honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin. Alam mo, mga bayani talaga itong Brave 30 na ito, ha? Hindi totoo, walang biro. Bayani po talaga ito, mga ito. Alam mo, kasi nakausap ko ito, mga ito, personal, eh. Ramdam mo, eh. Ramdam mo sa puso nila na, na ginagawa nila ito sa bayan, eh. I mean, ang dali-dali, sa totoo lang po, ha? Ang dali-dali naman. Una-una, tahimik ang buhay nila. And with their record as a ex-marine, and their record na nag-VIP na sila sa politiko, lalong-lalo na kay Zaldico, they can find work easily.
na mag-security sa mga VIP. Ang dali, kayang-kaya nila yan. Sigurado ako, kumpleto pa mga papel niyan eh. Kumpleto pa yung papel niyan sa baril, kumpleto pa yan. Sigurado ako. At sagot naman ng VIP yun, kung sakasakali. Pero bakit nagsalita sila? Ibig sabihin, they gave up their own comfort zone para lang isiwalat ito. Nalagay sila sa alanganin, ang dami nilang kaso. Nakasabay nga namin to sa DOJ. Buti nga kami, bilis lang namin eh. Bakit? Isa lang yung kaso namin dun eh. Sila ang dami. Ang dami nagkaso sa kanila. Basta marami, as in, 4 ata yung nagkaso sa kanila. Tapos ngayon madadagdagan na naman. They can be quiet. Pero alam mo, nung tinanong namin sila talaga na off-cam, sabi namin kasi siyempre, di ba, marami nang, naintindihan natin yung nangyari kay Gutesa, pero marami nang na-frustrate. Kasi pinaglaban si Gutesa noon, nung mga vlogger, tapos biglang nanahimik na. Kasi nga, sabi nga ni dating Kong Mike, di ba, na nabayaran daw para palitan yung kanyang statement, which is pinarinig niya. May ebidensya yun, pinarinig niya sa press con na binayaran. Hindi ko nga maintindihan pinarinig niya yung audio na yon. Walang pumick up from the mainstream media. Boses ni Gutesa na sinasabing siya ay ginipit, siya ay binayaran para manahimik na at inisip niya yung pamilya niya. Isipin nyo matindi yon, matinding balita yon. Imagine niyo baligtarin natin. Baligtarin natin. Kunwari lang biglang yung sinungaling na si Madriaga, meron siyang, halimbawa lang ito halimbawa may record siya ng si VP Sara Duterte, tinawagan siya at binayaran siya. At sinabi niya yon. Sigurado ako kaliwat kanan. Ibabalita na mainstream media yan. Di ba? Kaliwat kanan. Pero yung bang recording na kesyo binayaran si Gutesa, nilabas ba ng mainstream? Hindi. Ganun katindi itong mga mainstream media na to. Talagang, sorry sa term bayaran na, pokpok pa, kupal pa. Yan ang mainstream media natin ngayon. Kupal talaga. Ito, kaya nga, ito, intense to Pag kinausap mo sila, intense talaga sila. They would really pour out their heart. At sasabihin nila, paano nabayaran Hirap na nga kami ngayon. Di ba? Alam mo, eto sa totoo lang. Sabihin na natin, binayaran na 5 milyon. Putya, hindi sapat yan. Hindi sapat yan. Kung halimbawa lang kung ikaw babaligtad ka, kakalabanin mo si Marcos, babayaran ka lang ng milyon, bumaligtad ka na, at siraan mo si Marcos. Hindi sapat yan. Hindi sapat. Siguro kung bayaran tao ka, papayag ka 1 bilyon para pag siniraan ko si Marcos, magtatago na lang ako. Di ba? May buhay na ako. Panghabang buhay, pwede na akong mamatay niyan sa 1 bilyon. Buhay ang pamilya ko. Papayag ka, ganun siguro kung bayaran ka. Pero kasi, ito mas matindi. Mas matindi ang prinsipyo kesa sa 1 bilyon. Ang pinanghahawakan nila dito, prinsipyo. Pera kesa sa pera. Pinaglalaban nila ay prinsipyo para sa bayan. Ganyang katindi itong mga Marines na ito. At again, nakausap ko po yan dati, di ba? Nung natin pong in-interview. Tinanong po natin sa kanila, baka naman uurong kayo. Sabi hindi, tuloy-tuloy na to. Kahit anong mangyari, tuloy-tuloy na to. Lalaban kami, kahit ipatawag pa kami kahit saan. Haharapin namin. Kaya ang tindi ng ginawa nila dito sa Senate. Kaya nga, alam mo mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo tagumpay. Tagumpay ang ginawa ni Cayetano. Nagtagumpay po si Cayetano at yung kanyang Brave 13. Nagtagumpay po sila dahil nakapagsalita itong mga Marines sa Senado. As a matter of fact, sa totoo lang ito, without, siguro, let those who have ears listen and understand. Pero doon sa mga sarado na isip, wala tayong magagawa. Talaga sarado na isip nila Alam mo, this is a hand of God moving. Honestly, what happened to the Senate, talagang victory.
victory not only to the brave 13, but victory of the plan of God happened. You know why? Kasi kung walang ganitong gulo, yung ginawa ng BBM senators na gulo, hindi magiging ganitong impact ito. Yeah? Maaring dumaan yan, kalimutan na ng media. Alam mo naman ng media eh. Bigyan mo lang ng pera yan, hindi nila ibabalita. Lulubog yung kwento o malulusaw yung kwento. Yan na talaga ang katotohanan, di ba? Pagka naging silent at pipi ang mga media. Pero kasi, dun sa ginawa yung BBM senators na panggugulo, lalo tuloy na-emphasize yung pag-appear nitong mga Marines. At they cannot just keep quiet yung mainstream media. They have to tell the news. Di ba? Tapos mantakin mo, blessing in disguise yung ginawa ni Remulla. Mas lalo pang nadagdagan ng impact. Kaya yung nangyari sa Blue Ribbon, it's a victory of the Filipino people dahil nakita na pinipigilan magsalita itong mga ito dahil maibubulgar walang iba kung hindi si Romualdez at si Marcos bilang arkitekto nitong flood control scandal na ito. Ngayon, paano na? Ako, sa totoo lang ito prediction ko hinala ko ito. Sinala ko by Monday, iba na, magiging 13 na. At matalagang eventually matatanggal na sa posisyon si Alan Cayetano bilang Senate President. And ako, sa totoo lang honestly, tapos na yung laban eh.